mga sauce na napibili natin, no, or nakikita natin sa mga nagtitinda ng shumai, dumplings, ito yon. So, huwag na kayong bumili, gumawa na kayo at inegosyo nyo na rin. Hello mga langgag! Today, gagawa tayo ng napakasarap na chili garlic oil. Matagal ko na itong hindi nagawa na humarap sa inyo ng intro. Anyway, ang saya ko na finally nakaharap na naman ako sa inyo ng pang-intro natin. Today, gagawa tayo ng chili garlic oil or chili garlic sauce. Ngayon, meron ako dito na chili of course at maraming bawang. Iga-grind lang natin to mga palangga. But before, meron na tayong upload dito. So, kung gusto nyong maghanap ng other way of cooking or making of shumai sauce, may upload na tayo yan at may playlist po. Ngayon naman, gagawa tayo ng panibago kasi naubusan ako. So, without further ado, let's get started. Ika-crush na natin ang ating chili at garlic. At pwede rin tong negosyo kasi nininegosyo ko po ito. So, gamit ang food processor, ika-crush lang natin. Una natin na ika-crush ang ating garlic. Why? Because magtatabi po ako nito para pang-preserve natin sa ating luto-luto. Kaya dinamihan ko po yung garlic natin. Kunti lang kasi ang sili natin ngayon. Usually kasi ang ginagawa ko 1:1. Kung gaano kadami yung sili, ganun din yung garlic natin. Overpower kasi ang garlic natin ngayon kung ibubuhos natin lahat doon sa ating chili garlic na gagawin. Kaya yung iba, ipipreserve natin. At ituturo ko rin sa inyo kung paano ko pinipreserve yung ating simpleng garlic na kina-crush para magtagal po ng ilang months sa ating mga ref. Para hindi na po tayo dikdik ng dikdik. Alam nyo, nakakayamot minsan yung magluluto tayo. Dikdik tayo ng dikdik ng bawang. Kasi, ewan ko, ako lang ba? Sino makarelate dyan na talagang minsan nakakayamot, dumidikit pa sa mga kuko natin yung amoy ng ating garlic. Ganito lang po, after ma-crush, kuha lang tayo ng malinis na jar. Dapat sterilize po yung jar natin at lagyan po natin ng mantika. Kahit anong klaseng cooking oil, pwede po yan. At dapat nakalubog po yung ating mga bawang para po hindi masisira. And that's it. Pwede nyo nang i-store ang inyong mga bawang sa ating ref. Tinusok-tusok ko lang ng kutsara para talaga papasok sa kailaliman ang ating mantika para talaga mababasa lahat yung bawang natin. At huwag kayong magpanik agad mga langga kung minsan yung kulay ng ating bawang ay medyo magdadarken. Okay lang po yun. Minsan may discoloration talaga. Pero goods pa po yan sa ating mga cooking. Ngayon lulutuin na natin ang ating chili garlic. Ang ating apoy ay mahina lamang po. Gagamit tayo ng cooking oil. Medyo marami-rami po. Tansyahan lang po ito mga langga. Kaya tansyahin nyo lang na nakalubog talaga yung chili garlic ninyo. Sa tingin ninyo kailangan dagdagan ng mantika. Magdagdag po kayo ng paunti-unti. Lutuin ko lang una ang ating chili. Pagkatapos nyan medyo maluto na siya, makikita nyo naman na little bit crispy, isunod po natin ang ating garlic. Huwag po nating pagsabayin kasi ang garlic ay una pong masunog. Okay lang po yung chili natin medyo mangitim, okay lang talaga yon, walang problema. May iba gumagawa na chili garlic, green po ang ginagamit nila. Yes, pwede po ang green. Normally kasing nakikita natin is red, but pwede rin tayong gumamit ng dried chili. Kagaya nung iba nating recipe kung paano ko ginawa, dried po ang ginagamit ko. Ngayon kasi nagkakataon na maraming red chili akong nabili. Sa panimpla naman, maglagay tayo ng tomato paste. May maraming nagtatanong hindi ba masisira ang ating chili garlic? Hindi po masisira kasi naluluto po at nakapreserve na rin ang tomato paste natin. Maglagay tayo ng konting sugar, liquid seasoning, salt, and pepper. Kung meron pa kayong idagdag, pwede po. Ang resulta po ng kulay ng ating chili garlic, medyo po mapula-pula or medyo darken kung gagamit tayo ng mga black seasoning kagaya ng soy sauce, oyster sauce, or liquid seasoning. Medyo magda-darken po siya. Pero totally okay lang po talaga yan. Depende yan sa pag-a-adjust ninyo kung anong kulay ang gusto ninyong ma-achieve. As long as hindi po lasang sunog ang ating chili garlic. Haluin lang nating maigi at alalay lang po sa apoy. Mga langga, wag agad magpanik, lalong-lalo na sa ating mga beginners. Sa pagluluto po ng chili garlic, minsan talaga may
may kasamang kaba kasi akala mo aapaw na bububula kasi siya gaya niyan, bumubula. Kung grabe na po yung bula, hindi siya makukuha sa paghalo-halo ninyo, hindi po siya mag-subside, patayin nyo lang po yung apoy. Babalik po yan sa normal. Ganun lang po yan. And then, maglagay din tayo ng suka. Yung suka, pang preservative din natin yon. At pagkatapos nyan, palamigin lang natin at pwede na nating ibote ang ating mga chili garlic. So, ito na po yung natin, chili garlic. Pinalamig ko na po, ayan. 2 bote po ang nagawa natin. Ang ganda ng kulay. Tapos ito naman, ayan ha. Ito naman, nilagyan ko ng suka at saka konting soy sauce para sa ating sausawan. Kasi kakain tayo ng dumplings. Ito namang dumplings natin, may recipe na tayo nito. Sa mga gustong matuto nito or gustong gumaya ng recipe nito, meron na tayong upload nito. Paki-check na lang po yung video natin para dito sa ating dumplings. Ito po ay palaman ng sobrang paksiw natin na naluto. Sobra-sobra yung paksiw na naluto ko. So, ginawa ko ngayon, ginawa kong palaman para dito. Yun ang nito, palaman. Dapat mindset, hindi lang kakain, magnegosyo rin. Malay mo, sa pakunti-kunti or dito ka yumaman or dito makita mo yung swerte mo. Who knows? So, tikman na natin. Huwag nang patagalin. Sarap. Gawa na rin kayo. Iniinggit ko lang kayo. Ayan o. So mga lang gagawa na rin kayo. Malay nyo, ito na ang swerte nyo. Or para hindi na kayo gumastos, magkaroon na kayo ng siomai sauce ng sarili nyong timpla. Maraming salamat. Paki-like and share sa ating video. At mag-subscribe na rin. Take care everyone!